Si Paris Delgado ay isang CEO na walang puso. Hindi ito marunong makinig sa opinyon ng iba. Wala rin itong pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kung hindi ka marunong sumunod sa patakaran niya, tanggal ka na. Dahil sa ganun niyang ugali, marami ang nagkimkim ng sama ng loob sa kanya. Hanggang isang araw, pinagtangkaan ang buhay niya ng isang empleyadong tinanggal niya ng walang pakundangan. Tinangka siya nitong saktan at sunugin ang kanyang kumpanya. Buti na lang at naroon pa si Lexi Guanzon, ang sekretarya na palagi niyang sinisigawan at pinapagalitan. Ginawa nito ang lahat mailigtas lang siya sa sunog. Dahil sa pangyayaring yon, ay mabubuo ang isang damdamin na hindi niya inaasahan na kaniyang mararamdaman. Magagawa nga ba niyang aminin ang nilalaman ng kanyang puso sa kabila ng pinapakita niyang kagaspangan ng ugali sa dalaga? Hindi magkanda-ugaga si Lexi habang tinitingnan ang mga papeles na hawak niya. Galit na naman kasi ang amo niya matapos nitong malaman na hindi pa rin niya nagagawa ang iniutos nito sa kanya. Alam naman niya na mali siya, pero bakit palagi na lang itong nakasigaw sa kanya na para bang lahat ng gawin niya ay hindi tama? Crush pa naman niya ito, pero mukhang wala sa bokabularyo ng amo niya ang salitang love life. Hindi ka ba talaga marunong sumunod? O sadyang tanga ka lang? Photocopy na lang ang gagawin mo. Hindi mo pa nagawa ng maayos. Inis na sabi ng kanyang amo na si Paris Delgado, tsaka ibinagsak ng malakas ang kamay sa lamesa, dahilan para mapaigdat siya at mapakagatlabi sa sobrang kaba. Pasensya na po sir, nakalimutan ko po. Aniya habang nakayuko. Sa ilang araw niyang pagtatrabaho sa kumpanya, ay napansinan niya na maikli talaga ang pasensya ng kanyang bagong amo. Nakalimutan talaga? Yung importanteng bagay na kailangan mong gawin, kinalimutan mo? Anito habang inis na hinarap siya. Umalis ka na lang sa harapan ko. Lalo mong sinisira ang araw ko. Malakas na sigaw nito sa kanya. Pero sir, hindi naman po ninyo ako tatanggalin sa trabaho, hindi ba? Pasensya na po talaga sir, hindi na po talaga mauulit. Aniya habang napapahawak ng mahigpit sa laylayan ng palda niya. Kailangan na kailangan ko po ang trabaho ko, kaya sana wag niyo po akong tanggalin. Muli niyang pakiusap. Pag hindi ka pa umalis ngayon sa harapan ko, sinisigurado ko sa'yo na talagang tatanggalin na talaga kita. Malakas na sigaw ni Paris sa kanya. Tsaka ito umupo sa swivel chair habang hawak-hawak ang ulo. Wala siyang nagawa kundi yumuko at tumalikod, tsaka mabilis na lumabas ng pinto. Nakakatakot talaga si Sir Delgado. Bakit ko ba kasi nakalimutan ang pinapagawa ni Sir? Ang tanga ko talaga. Sana mamaya malamig na ang ulo niya. Aniya tsaka napatingin sa hallway kung saan nagtatakbuhan ang dalawang gwardya palapit sa isang lalaki na halos kasing edad lang niya. Nagrarally ito mag-isa sa harapan ng building base sa ayos nito at sinisigaw. Anong meron? At sinong lalaking yun? Tanong niya kay Drew, nakasalukuyang nakatayo sa tabi niya at nakikiosyoso. Siya ba? Dati siyang nagtatrabaho dito kay boss. Kaso nagkaroon ng issue sa pera, kaya pinatalsik ni boss. Sabi niya wala siyang kasalanan, pero syempre, hindi siya pinaniwalaan dahil siyang tinuturo ng lahat ng ebidensya. Anito sa kanya na tinanguan niya. Ganun ba? Kawawa naman pala siya. Aniya nang biglang may nagsalita buhat sa likuran niya. Paglingon niya nakita niya si Paris kunot na kunot ang noo na nakatingin sa kanya. Naawa ka sa kanya? Gusto mo rin bang matanggal? At ikaw, sino may sabi sa'yo na makipagkwentuhan ka? Wala ka bang trabaho? Anito na ikinagulat nila. Pasensya na po kayo sir. Babalik na po ako sa trabaho ko. Agad na paalam ni Drew tsaka mabilis na umalis. Nako sir, naawa lang po ako pero wala po akong planong mawalan din ng trabaho. Ani Lexi na may kasamang pilit ng ngiti. Kung ganun, itiko mo yung bunganga mo at bumalik ka sa trabaho mo. Kaya marami kang nakakalimutan dahil sa pagiging mapakialam mo sa mga bagay na hindi naman sakop ng trabaho mo. Mariing sabi nito. Opo sir, zipper ko na lang po ang labi ko. Aniya pero talagang curious siya kaya muli siyang tumingin dito para magtanong. Last na sir, bakit po talaga siya natanggal?
Kawawa naman po kasi siya. Tanong niya na sinamaan ng tingin ni Paris. Nakita niyang napatingin ito sa lalaking nasa labas. Gusto mo siya na lang ang sekretary ko? Tatanggalin na kita. Tutal naaawa ka kamo. Anito na agad nagpatikom ng bibig niya. Ipagtimpla mo ako ng kape. Kesa nandyan ka't nakikipagchismisan. Marami tayong trabaho, kaya kumilos ka na. Anito tsaka muling tinapunan ng tingin ang lalaki na agad nagsisigaw nang makita si Paris na tila walang pakialam sa ginagawa niya. Lumipas ang ilang oras, halos nag-uuwian na ang lahat. Pero gaya niya, nakaupo pa rin si Paris sa table nito. Aaminin niya sa ilang araw niyang pagtatrabaho, nakita niya kung gaano ito kasubsub sa trabaho. Ilang beses na nga lang niya itong nakikitang lumalabas para kumain. Mas madalas ito sa office lang at doon na rin kumakain. Sir, hindi pa po ba kayo uuwi? Kanina pa po nag-uwian ng iba. Tayo na lang po ang naiwan. Alanganing sabi niya. Huminto naman ito sa ginagawa tsaka tumingin sa relo at sa kanya. Mauna ka nang umuwi, marami pa akong dapat na gawin. Anito tsaka muling yumuko sa lamesa at hinarap ang laptop. Kayo po ang bahala. Mauna na po ako sa inyo. Pero bago po ako umalis, ipagtitimpla ko po kayo ng kape at ikukuha ng biskwit para may makain kayo. Aniya na tinanguan nito. Agad siyang nagtimpla at nilapag sa lamesa nito. Narito na po ang kape sir at biskwit. Mauna na po ako sa inyo. Aniya tsaka nagpaalam. Paglabas niya ng pinto ay agad niyang napansin na may anino sa di kalayuan. Inisip na lang niya na baka guard ito na naglilibot para tingnan ang ilang mga switch ng kuryente na naiwan. Palabas na siya nang maisip na tanongin ang guard na nakapwesto sa labas. Kuya, may umakit po ba sa taas na guard? Ang alam ko po kasi wala nang tao sa loob kundi si boss na lang. Tanong niya na agad inilingan ng gwardya. Naalala niya ang lalaki kanina na masama ang tingin sa kanyang amo. Manong, pwedeng tumawag ka ng pulis? Tingin ko po nakapasok sa loob yung lalaki na nagrarally sa labas. Aniya na agad sinunod ng gwardya. Siya naman ay agad na tumakbo pabalik sa opisina ng amo niya para paalalahanan ito. Pero pag-akyat pa lang niya ay may naamoy na siyang hindi maganda. May usok na rin na tila kumakapal na. Boss! Nasaan ka, boss? Sigaw niya habang papasok sa opisina. Nakita niya ang amo niya na walang malay sa lapag. Agad niyang dinaluhan ito at inakay. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka. May masamang taong nakapasok dito. Anito sa mahinang tinig. May malay pa ito, pero nanghihina na. Hindi pwede, boss. Kailangan nating makaalis dito. Ani at saka kinuha ang braso nito para isampay sa balikat niya nang biglang may humarang sa harapan nila. Hindi kayo pwedeng umalis. Pakialamera ka. Hindi mo ba alam na walang puso ang taong yan? Sinabi ko na sa kanya na wala akong kasalanan, na inosente ako. Pero imbis na paniwalaan niya ako, ay tinanggal pa niya ako. Anito tsaka iniamba ang kutsilyo sa kanila. Napaigtad siya nang makita ang kutsilyo na iniumang sa kanila. Hala kuya, pakibaba ang kutsilyo. Hayaan mo muna kaming umalis dito. At isa pa kailangan mo na rin umalis. Kung hindi pare-parehas tayong mamamatay dito. Lumalaki na yung apoy. Aniya pero umiling ito at saka nauubong yumuko. Doon niya lakas loob na binitawan si Paris para kuhanin ang pagkakataon upang agawin ng patalim at itapon sa malayong lugar. Boss, tara na! Aniya tsaka mabilis na inalalayan si Paris. Pero sa sobrang kapal ng usok halos mahilam na siya sa usok ng lugar. Panay pa rin ang ubo niya pero sinika pa rin niyang alalayan si Paris palabas. Buti na lang at dumating na ang guard at pulis. Agad silang tinulungan ng mga ito na makalayo. Nahuli rin nila ang lalaki at agad dinala sa presinto. Salamat. Kung hindi ka bumalik, malamang patay na ako sa sunog. Ani Paris at ngumiti. Kahit na pinapahirapan kita, hindi ka nagdalawang isip na tulungan at sagipin ako. Anito. Okay lang po yun sir, pero aaminin ko po sa inyo, munti ko na po kayong pakulam sa sobrang sama ng ugali niyo. Aniya na tinawanan ng mga nurse. Hindi naman kumibo ang kanyang amo, pero naiiling itong napayuko. Umalis din naman agad si Lexi dahil may kailangan daw itong puntahan. Pag alis nito, ay biglang dumating ang kanyang mga magulang na punong-puno ng pag-aalala.
Yan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo, Paris? Bakit ba kasi napakatigas ng ulo mo? Dapat alam mo kung paano aalagaan ang mga empleyado mo. Bakit ba kasi masyadong masama ang ugali mo sa mga trabahador mo? Dapat alam mo kung paano sila pakisamahan at dapat marunong ka ring makinig sa kanila. Ani ng kanyang ina. Ang ibig niyo bang sabihin, Mom? Tama lang sa akin to kasi masama ang ugali ko. Hindi tayo magkatulad, Mom. May sarili akong pamamaraan kung paano tratuhin ang mga tao ko. Si Daddy. May diing sabi ni Paris na ikinailing na lang nito. Okay, fine. Bahala ka nga. About naman sa daddy mo, madami raw siyang ginagawa kaya ako lang ang pinapunta niya. Siya nga pala, gusto ko paglabas na paglabas mo dito sa ospital, makipagkita ka sa anak ni Governor. Alam mo ba na napakaganda ng batang yun? Nakilala ko siya sa isang party ng isa sa investors natin. Magalang siya, talagang nakakatuwang bata. Para sa amin ng daddy mo, mas magandang magpakasal ka na para kahit papaano ay may nakakatuwang ka na. Anito, na inilingan niya. Kung nakakatuwa pala siya, dapat sa sirko siya dalhin. Wala akong planong mag-asawa ng clown. Tungkol sa kasal, ako ang bahalang maghanap ng babaeng gusto ko. Aniya na kinailing ng kanyang ina at kinabungis-ngis ng ilang nurse. Basta. Paglabas na paglabas mo dito dapat makipagkita ka kay Sophie. May diing sabi ng kanyang ina. Wala na siyang nagawa dahil kilala niya ang kanyang ina. Alam niya na excited na ito na maihanap siya ng magiging nobya at babaeng mapakakasalan. 2 araw ang lumipas bago bumalik si Paris sa opisina niya. Hindi naman malala ang naging tama niya pero ayaw pa rin siyang payagan ng pamilya niya na pumasok sa opisina. Kaya wala siyang nagawa kundi hintay na lang ang lahat ng resulta ng test na ginawa sa kanya para makabalik na siya sa kanyang trabaho sa opisina. Sa loob ng 2 araw ay laging sumasagi sa isip niya si Lexie, ang maliit niyang sekretarya na may matapang na personalidad. Maganda ito at talagang masasabing baby face ang mukha nito sa edad na 25. Good morning po, sir. Ani Lexie nang pumasok ito sa opisina niya. May dala itong isang tasa ng kape bago lumapit sa lamesa niya. Tumango naman siya rito, tsaka niya ito pasimpleng tiningnan. Hindi talaga siya makapaniwala sa lakas ng loob nito, samantalang napakaliit nito. Kumusta na po ang pakiramdam niyo? Mabuti po't nakapasok na kayo ulit. Masayang ngiti nito sa kanya, tsaka inilapag sa lamesa ang kape. Salamat sa kape. Aniya rito, tsaka biglang napatingin sa braso ng dalaga. May gasgas ito na tila hindi pa tuluyang naghihilom. Teka, bakit ka pumasok kahapon at ngayon? May sugat ka pala na tinan mo sa nangyari nung nakaraang gabi. Sana nagpahinga ka na lang rin. Aniya na kinangiti nito bigla. Halos matulala siya nang makita ang labi at mata nito na nakangiti sa kanya. Ngayon lang niya napansin na maganda ang mga mata nito at labi. Sir, malayo sa bituka to. Wala naman tayo sa drama na natusok lang ng karayong ospital na agad. Anito, tsaka tumawa ng bahagya. Huwag kang mag-alala, sir. Yakang-yaka ko to. Liit lang nito. Anito, tsaka tinaas ng bahagya ang braso. Ikaw ang bahala, pero dyan ka lang at may kukunin ako. Ani at tsaka akmang tatayo nang biglang nagsalita ang kanyang sekretarya. Naku sir, huwag mo na akong bigyan ng bonus o reward. Bukal sa loob ko na iligtas ka. Anito na kinataas niya ng kilay tsaka tuluyang tumayo at lumakad. Kinuha niya sa cabinet ang emergency kit at inilabas. Hindi kita bibigyan ng bonus. Gagamutin lang natin yung sugat mo. Aniya na kinapula nito ng muka. Kala ko kasi sir, may reward ako. Anito. Heto ang reward mo. Ointment at band-aid. Aniya na kinangiti na naman ito na halos magpatahimik na naman sa kanya. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Bakit nag-iba bigla ang tingin niya sa sekretarya niya? Aniya sa isip, saka binaling ang tingin sa nakabukas na maliit na kahon. Halika rito, lumapit ka. Aniya tsaka umupo sa sofa. Ako sir? Tanong pa nito. Hindi, yung nasa likod mo. Sino pa ba? Malamang ikaw. May iba pa ba tayong kasama dito? Aniya na kinatango nito. Akin na yung braso mo. Kung alam ko lang na nasaktan ka rin ng araw na yon,
Sana pinagamot din kita. Bakit ka ba kasi biglang nawala sa ospital? Tanong niya. Kasi naman sir, wala naman akong ipambabayad sa ospital doon. Ang mahal kaya ng mga gamot doon. Ultimo bulak na kasing laki ng piso may bayad, Diyos ko. Anito, tsaka lumapit sa kinaupuan niya. Hindi ko naman sisingilin sa gastos dahil sagot na ng kumpanya ang gastos mo kung sakali. Aniya tsaka hinawakan ang kamay nito at hinila paupo. Umupo ka nga, bakit nakatayo ka pa dyan? Aniya, kaya umupo na ito sa tabi niya. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata pero ito ang unang nagbawi ng tingin. Sir, akin ang ointment. Ako nang bahalang maglagay ng gamot sa sarili ko. Anito, tsaka ang banga agawin sa kaniyang gamot. Pero iniwas niya sabay iling. Ako na, umupo ka na lang. Aniya tsaka kinuha ang braso ng dalaga na bahagya nitong ikinanguwi. Sorry, lumapit ka pa kasi dito. Wala naman akong sakit. Kasi naman sir, hindi naman big deal ang sugat ko. 2 araw nga kayong wala, nakapagtrabaho naman ako ng maayos. Basta kailangang magamot yan dahil baka ma-infection palalo yan. Aniya tsaka muling ginamot ang sugat ni Lexie. Napansin niya na nakatingin ito sa kanya kaya tinignan niya rin ito. Nakita niyang pagkagulat nito nang mahuli niya itong nakatingin sa kanya. Kung nagagwapuhan ka sa akin o plano mo akong halikan, pasensya ka na, hindi kita type. Aniya na kinabusangot ng mukha nito. Hala siya, hindi rin kayo mahangin no? Hahalikan ka dyan. Don't worry sir, malayong malayo ka rin sa type ko. Wala po akong planong tumanda ng maaga sa konsumisyon. Sa sungit niyong yan sigurado akong hirap niyong pakisamahan. Anito, na ikinatingin niya rito. Nakabusangot pa rin ang mukha nito habang nakatingin sa kamay niya. Aray naman sir, dahan-dahan naman po. Huwag niyong masyadong idiin ng husto. Nasasaktan ako. Anito, na inilingan niya. Kung may tao sa labas ng pinto, malamang iba ang iisipin sa kanilang dalawa. Sa ingay na lumalabas sa bibig ng dalaga. Pwedeng hinaan mo yung bunganga mo. Baka akalain ng mga empleyado dito. May milagrong nangyayari sa atin. Aniya habang pinandidilatan ito. Natapos na rin niyang lagyan ng ointment kaya nilagyan na rin niya ng band-aid ito. Ayan, tapos na. Ang syala, ang liit ng sugat ko pero may pa-ointment pa at band-aid pang ganap. Dating nga dumudugo na yung sugat ko, sabi pa ng mama ko, malayo yan sa bituka ko. Mula noon hinahayaan ko na lang ang sugat ko. Lalo na kung maliit lang. Awa ng Diyos gumagaling naman. Hindi naman ako natetano. Siguro takot ang tetano sa akin. Dire-diretsong daldal nito. Pero sir, anong pwede naman natin gawing milagro dito? Marunong ka bang mag-magic sir? Anito, na tinawanan niya. Wala itong mali siya sa kung ano ang tinatanong nito. Wala, tumayo ka na nga lang at igawa mo ko ng panibagong kape. Malamig na yung kapeng tinimpla mo. Aniya na agad nitong sinunod. Okay po sir. Salamat sa pa-band-aid. Anito, na agad niyang tinanguan. Kinuha nito ang malamig na kape at saka lumakad palapit sa pinto nang bigla itong bumukas at walang ano-anong nabunggo ni Lexie si Baron. Ang best friend niya na agad na napahawak sa damit at napaaray na parang napaso sa kape na kasing lamig naman ang ilong ng pusa. Hala sir, pasensya na hindi ko nakita. Sorry po. Anito tsaka walang ano-anong binitawan ng tasa at kinuha ang panyo sa bulsa nito at pinuna sa dibdib ni Baron. Ayos lang ako. Ako nang bahalang magpuna sa damit ko. Ani Baron habang nakangiting nakatingin kay Lexie. Umalis ka na Miss Guanzon. Ako nang bahala sa bisita ko. Ani naman na agad nitong tinanguan. Pasensya na po talaga sir. Anito habang titig na titig sa mukha ni Baron at tila kinikilala ito. Ayos lang. Teka, kilala ba kita? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? May dumi ba ako sa muka? Sabi ni Baron na agad inilingan ni Lexie. Ang gwapo mo. Wala sa sariling nasabi nito na tila biglang binuhusan ng malamig na tubig. Nang mapagtanto nito ang sinabi sa bisita, nagmamadali itong lumabas habang nakayuko. Halata sa itsura nito ang pagkapahiya. Nang wala na ito at nakalabas na, ay natatawang tinignan siya ni Baron. Pre, sino yung cute na babae na yun? Siya ba ang new secretary mo? Tanong nito na tinanguan niya. Kilala niya ang kaibigan. Playboy ito at hindi seryoso sa mga babae, kaya inunahan na niya ito. Kung may plano ka,
Tigilan mo yan. Hindi siya gaya ng ibang mga babae. Aniya, dahilan para tingnan siya ng kaibigan. Pinaalalahanan mo ba ako? Or interesado ka dun sa cute na sekretary mo? Tumigil ka. Kalalaki mong tao, napaka-chismoso mo. Ano nga palang ginagawa mo dito? Pagbabago niya sa usapan. Wala lang. Binibisita lang kita. Masama ba? Nabalitaan ko yung nangyari sa'yo nung nakarang araw. Hindi kasi kita napuntahan dahil nasa out of town business ako kasama si Nicole. Business mo mukha mo. Kilala kita pag may bago kang babae. At pag gusto mo nang iwan, dinadala mo sa mga gusto niyang lugar bago mo itutuluyang iwan. Aniya na kinangiti nito. Kaibigan nga kita. Wala akong lusot ah. Anito na napangiti. Inom naman tayo, sagot ko. Anito na inilingan niya. Hindi mo ako katulad na masyadong maluwag sa oras. Marami akong trabaho na dapat unahin kaysa makipag-inuman sa'yo. Ano ka ba? Huwag mo ngang masyadong isubsubang sarili mo sa trabaho. Kailangan mo ring mag-enjoy sa buhay. Kung gusto mo, ihahanap pa kita ng babae. Hindi ko kailangan ng babae. Aniya na nginisihan nito. Anong kailangan mo? Lalaki? Tanong nito habang tumatawa. Napasimangot naman siya sa sinabi nito. Gusto mo nang mamatay? Huwag muna. Kailangan ko pang makita ang lahi ko. Anito tsaka lumapit sa kinaroroonan niya. Kung ayain ko yung babae kanina, tingin mo, papayag kaya yun? Narinig mo yung sabi niya kanina, hindi ba? Ang gwapo ko raw. Anito na kinailing niya. Pwede ba? Pumunta ka lang ba rito para makipaglandian sa babaeng makikilala mo? Seryosong tanong nito. Ikaw naman, napakaseryoso mo naman. Ilang oras ang lumipas nang biglang may kumatok sa opisina. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto at iniluwas si Lexi. May dala itong tray na may lamang 2 tasa ng kape. Sir, magkape po muna kayo. Anito kay Baron. Ngiti-ngiti ito habang nakatingin sa kaibigan niya. Hindi naman ako nagpatimpla ng kape namin. Sabi ni Paris. Nagkusa lang po ako, sir. Nakakahiya po kasi sa bisita ninyo. Sagot nito sa kanya pero sa kaibigan niya ito nakatingin. Hindi siya bisita. Maikling sabi niya sa kanyang sekretarya na tila nagpapakyut sa kaibigan habang si Baron ay tila enjoy na enjoy sa pagpapakyut ni Lexi. Ang sweet mo naman. Salamat sa kape. Ani Baron, tsaka kumindat sa kanyang sekretarya. Tila kinilig naman si Lexi dahil napakagatlabi pa ito. Lumabas ka na, Miss Guanzon. Hindi ka naman kailangan dito. Ani na agad tinanguan ito. Pero bago tuluyang lumabas, ay tumingin muna ito kay Baron. Nang tuluyan na itong makaalis, ay agad na lumapit sa kanya si Baron. Pre, walang biro, parang nalabat first sight yata ako sa sekretary mo. Anito sa kanya tsaka tiningnan ng seryoso. Oo, kilala niya ang kaibigan niya. Kilala niya ito kapag seryoso sa sinasabi. At sa tingin niya, seryoso talaga ang kaibigan niya. Hindi niya alam parang may kung ano siyang nararamdaman sa dibdib niya. Bakit bigla siyang kinakabahan? Ewan ko sa'yo. Ilang beses ka nang nagkugusto sa babae. Kaya hindi ako sure if talagang seryoso ka ngayon. Aniya rito na kinatahimik nito. Tsaka malalim na nag-isip. Napapatingin si Lexi sa pintuan ng opisina ng kanyang masungit na amo. Hindi niya alam bakit kinikilig siya sa lalaking pumasok kanina. Ang gwapo nito. Aniya sa sarili nang biglang bumukas ang pinto ng opisina at niluwa ang napakagwapong si Baron. Gwapo rin naman ang kaniyang amo pero lagi kasi itong naka-poker face kaya nakakatakot. Nakita niyang palapit sa kaniyang dalawa. Kung gaano kalawak ang ngiti ng kaibigan ng amo niya, siyang simangot naman ang amo niya. Hi, beautiful. May landing sabi ni Baron sa kanya. Ako nga pala si Baron. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong nito, sabay lahad ng palad nito sa kanya. Ako si Lexi Guanzon, new secretary ni Mr. Delgado. Pakilala niya, tsaka tinanggap ang kamay ni Baron. Pinisil nito ang kamay niya kaya napatingin siya rito. Pwede ka ba mamayang gabi? Dinner tayo, sagot ko. Anito tsaka siya kinindatan. Naramdaman niya ang pag-init ng pisngi niya kaya siguradong namumula siya. Sasagot na sana siya nang biglang umubo si Paris, kaya sabay silang napatingin dito. Baron, may trabaho si Miss Guanzon, kaya imposibleng makasama siya sa dinner na sinasabi mo.
Nito na kinahinayang niya. Minsan na lang maaya ng gwapong lalaki na udlot pa, pambihira. Grabe ka naman pre, kung sub-sub ka sa trabaho at ayaw mo pang magpahinga, baka itong si Miss Gwanzon, hayaan mo namang mag-enjoy kasama ko. Nito pero isang masamang tingin lang ang ipinukol ni Paris sa kaibigan. Miss Gwanzon, kung ayaw mo mapariwara ang buhay mo, iwasan mo yang si Baron. Hindi mo kilalang kaibigan kong yan. Lahat ng iniiwan yan, binibigyan niya ng panganay. Ani Paris na kinakamot ng ulo ni Baron. Tinawag mo pa akong kaibigan, pero sinisiraan mo naman ako sa sekretarya mo. Nakasimangot nitong sabi kay Paris, pero kinindatan naman siya. Mukhang may pagkamukulit nga si Baron at pasaway. Hindi naman siya makasingit sa mga ito, kaya nagpaalam na lang siya na babalik na sa table niya nang biglang may humarang sa kanyang lalakaran, si Baron. Kung marami kang ginagawa ngayon, pwede ko bang mahingi na lang ang phone number mo? Nito na tinanguan niya. Nang sabihin niya yon, ay biglang padabog na inabot sa kanya ni Paris ang mga papeles, kaya nalaglag yung iba. Napatingin siya sa kanyang amo na mabilis nakapasok sa loob ng opisina. Sinumpong na naman ang amo ko. Niya tsaka napabuntong hiningang niyuko ang mga papeles na nalaglag. Ang sakit sa ulo ni sir, mas madalas siyang galit kesa matino. Maktul niyang sabi. Pasensya ka na sa kaibigan kong yun, pero mabait yun. Di pa kasi nagkaka-girlfriend kaya ganun. Nito na kinalaki ng mata niya. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito na hindi pa nagkaka-jowa ang amo niya. Kaya pala parang ang lungkot ng buhay nito. Hindi na siya nakipagkwentuhan pa kay Baron dahil marami pa siyang gagawin. Kaya naman nang magpaalam si Baron na aalis na, ay pumasok siya muli sa opisina ni Mr. Delgado. Nakita niya itong nakaupo sa swivel chair habang nilalaro ng daliri ang ballpen na hawak nito. Nakakunot pa rin ang noo nito at tila mas lalong sumama ang timpla. Kaya naman dahan-dahan siyang lumapit dito habang kagat-kagat ang labi. Sir, alanganing tawag niya. Ano po ang gagawin ko sa mga papeles na binigay niyo kanina? Tanong niya rito pero imbis na sumagot sa tanong niya ay iba ang sinabi nito. Si Baron, lumayo ka sa kanya. Kaibigan ko siya, kaya alam ko na hindi ka nasiseryosohin. Hindi ikaw ang tipo niyang babae. Nito sa kanya. Medyo nasaktan siya sa paraan ng pagkakasabi nito sa kanya. Napatingin siya sa itsura niya bago hinarap si Paris. Alam niya na maganda siya, kaya bakit hindi siya pwedeng maging tipo ni Baron? Sir, ano bang masama sa itsura ko? Para sa kaalaman mo sir, may manliligaw ako at ilang taon na niya akong nililigawan. Bukod doon, napili akong Reyna Elena noon at higit sa lahat, ako ang nanalong Miss Barangay sa aming lugar noon. Aniya rito na imbis na mamangha sa sinabi niya, tinignan siya nito mula ulo hanggang paa at biglang ngumisi. Yang liit ng dibdib mo at pagiging bonsai mo, makukuha kang Reyna Elena at Miss Barangay? May halong panguuyam at hindi makapaniwalang tingin. Hindi rin bastos yung bunganga mo, no boss? Sarap i-cutter, masyadong matalas magsalita, masyadong mapanakit. Aniya nakitang pinipigil ang mapangiti bago muling sumeryoso ng muka. Basta, sinabi ko lumayo ka sa kanya. May diing sabi nito na tinaasan niya ng kilay. Labas na po kayo sa personal na buhay ko, sir. Lalo na pagtapos ng trabaho ko. Taas na unyang sabi na kinasama ng mukha ni Paris. Hindi niya kasi maintindihan kung ano ang problema nito. Bakit parang biglang lahat na lang ng gawin niya ay napapansin nito. Ang lakas ng loob mong sagutin ako ng ganyan. Baka nakakalimutan mo, ako ang amo mo. Nito sa kanya na kinabuntong hininga niya. Bago niya ito, tinignan ng diretso. Sir, para sa kalaman niyo rin at baka nakakalimutan niyo, ako naman ang nagligtas sa inyo. Nakataas na kilay na sabi niya. Napailing naman si Paris sa sinabi ni Lexi, pero hindi na ito nakipagtalo pa sa kanya. Basta tumahimik na lang ito na kinangisi niya. Gusto mo pa kasing binubutatakay, di na nahimik ka bigla. Aniya. Isang buwan ang lumipas. Wala namang nagbago sa amo niya. Ganun pa rin ito, bugnutin at masungit. Pero kahit ganun, hindi na ito madalas magalit sa kanya. Siguro mga 4 na beses na lang siyang nasisigawan kada araw. Napapangiti siya at kinuha ang kanyang tumbler.
Napabuntong hininga pa siya kasi wala ng laman ang tumbler niya, kaya dahan-dahan siyang tumayo nang biglang may humarang sa kanya. Pagtingala niya nakita niya si Baron, may hawak na milk tea at donut habang nakangiti na nakatingin sa kanya. "For you, beautiful." Anito na kinangiti niya. Hindi nga pala siya nakapag-lunch at merienda sa dami ng pinapagawa sa kanya ni Paris. "Beautiful mo mukha mo." Nakangiting sabi niya na kinakamot nito ng ulo pero nakangiti. "Kung hindi ko pa alam lahat ng babae sinasabihan mo ng ganyan, pero salamat dito ah." Ani at saka inabot ang inaabot nito. "Nga pala, nandyan ba si Paris? May sasabihin sana ako." Anito na tinanguan niya. "Nandun, kausap ang dingding ng opisina." Sabi niya na kinakunot ng noo nito. "Kausap sino?" Anito nang biglang bumukas ang pinto at niluwang nakasimangot na amo niya. "Pre, birthday ko, labas tayo." Ani Baron kay Paris nang biglang nakarinig siya ng mga yabag ng takong. Dinig na dinig ang bawat hakbang ng naglalakad kaya sabay-sabay silang napatingin. Isang sopistikadong babae ang nakita niyang palapit sa kanila. "Good afternoon, ma'am. Sino po ang kailangan niyo?" Tanong niya pero nilagpasan lang siya at hinarap si Paris. Tumingin muna ito sa cellphone at doon niya nakita sa screen ang mukha ng amo niya. "So, ikaw si Paris. Tama nga si Mom, gwapo ka. I'm Sophie. Siguro naman kilala mo na ako." Tanong pa nito sa kaniyang amo. "Bakit? Sino ka ba? Ngayon lang kita nakita." Ani Paris na kinataas ng kilay ng babae. Pero hindi ito nagpatinag sa ginawang pagsusungit ni Paris. Ngumiti ito ng ubod ng tamis bago muling nagsalita. "I know na hindi mo ako kilala. Kaya nga ako narito para mas makilala mo ako eh. At syempre para makilala na rin kita." Anito na hindi pinansin ang pagpapakyut ng babae. Hinarap siya nito at saka tinignan ang milk tea na hawak niya. Walang ano-ano na kinuha nito ang milk tea na binigay ni Baron at saka walang paalam na ininom. Napabusangot siya ng mukha nang makitang yelo na lang ang natira sa baso. Gusto sana niyang magreklamo pero nakita niya ito na hinarap ang babae. "Hindi mo ko kailangang kilalanin at lalong hindi ako interesado sa'yo. Maganda ka naman pero hindi ikaw ang tipo ko." Direktang sabi nito na kinataas ng kilay ng babae. "Tingin mo naman sa sarili mo. Ang yabang nito. Pagsisisihan mong sinabi mo." Sabi ng babae tsaka tumalikod at padabog na lumakad palabas. Bahagya siyang natawa nang makitang ginawang pagdadabog ng babae. Nang mawala na ng tuluyan ng babae, ay biglang nagsalita si Baron. "Siya yung nerereto ni tita, hindi ba?" Tanong ni Baron na tinanguan lang ni Paris. "Bakit ayaw mo? Maganda at siguradong kilala ang pamilya nito." Ani Baron pero hindi sinagot ni Paris. Bagkos, inabot nito sa kaniyang baso ng milk tea na walang laman. "Binigay mo pa sa akin. Sana tinapon mo na lang." Aniya habang nakasimangot. "Tutal wala na si Sophie. Samahan mo na ako sa birthday ko." Anito sabay kindat sa kanya. Ako na lang ang sasama sa'yo. Tutal tapos na ang trabaho ko. At saka tutal birthday mo naman. Basta sagot mo ha. Wala akong pera. Wala pa akong sahod ngayon." Aniya na kinalawak ng ngiti ni Baron. "Hindi ko pinapagastos ang babae. Lalo na kung kasing ganda mo." Anito sa kanya na ikinatawa niya ng mahina. "Huwag mo na akong utuin. Sasama na ako." Sabi niya tsaka napatingin kay Paris na biglang pumasok muli sa opisina. Paalis na sana sila nang biglang bumukas muli ang pinto at lumabas si Paris. Hawak ang cellphone nito. "Tara na, kinuha ko lang wallet at cellphone ko. Siya nga pala Baron, sa kotse ko na tayo sumakay para siguradong hindi maparami ang inom ko." Ani Paris at saka nauna pang lumabas sa kanila ni Baron. Sumunod naman agad sila hanggang sa makarating na sila sa parking at sumakay. Habang nasa biyahe sila, puro si Baron lang ang salita ng salita. Marami itong tinatanong sa kanya kabilang na kung may boyfriend siya. "Boyfriend? Hindi ko muna iniisip ang makipagrelasyon ngayon." Sabi niya tsaka tumawa ng mahina. Napansin niya na pasimple siyang tinignan ni Paris sa salamin. Pero agad ding binalik sa kalsada ang tingin. Ilang minuto pang lumipas, nakarating na sila sa isang bar. Hindi matao sa lugar.
Siguro dahil sa medyo maaga pa sila. Umorder sila ng inumin at nangunang uminom si Baron at nag-ayang sumayaw. Makulit ito, lalo na nang tamaan na ito sa iniinom. Medyo nahihilo na rin naman siya dahil hindi naman siya nakakain ng maayos kanina. Pinapakain naman siya ni Paris pero sadyang wala siyang gana. Huwag ka nang masyadong kumilos, mukhang lasing ka na. Baka mahilo ka kung kikilos ka ng kikilos. Ani Paris sa kanya pero imbis na sumunod ay tumayo pa siya at nagsasasayaw hanggang sa bigla siyang na out of balance. Pabagsak sana siya pero may brasong biglang pumulupot sa bewang niya para itayo siya. Pagtingin niya si Paris, nag-aalalang nakatingin sa kanya. Okay ka lang ba? Sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang masyadong malikot ang tigas ng ulo mo. Nag-aalalang sabi ni Paris sa kanya. Lalayo na sana siya para hanapin si Baron na kanina pa nawawala nang bigla siyang nabunggo ng isa sa mga nagsasayaw. Kaya imbis na makalayo siya kay Paris, nahalikan pa niya ito sa labi, dahilan upang manlaki ang kanilang mga mata. Kitang-kita ni Paris ang pamimilog ng mga mata ni Lexie habang nakalapat ang mga labi nito sa labi niya. Nakapaibabaw ito sa kanya, kaya pinagtitingin na sila ng mga tao sa bar. Nasa ganun siyang pag-iisip nang maramdaman niya ang pagtulak ni Lexie sa kanya. Anong ginawa mo? Tanong ni Lexie sa kanya, pero hindi siya matignan sa mga mata. Halata sa itsura nito na nahihiya. Wala akong ginawa. Ikaw kayang humalik sa akin. Aniya na may kasamang pilyong iti. Nitong mga huling araw pakiramdam niya sa sarili ay may nagbago sa kanya, lalo na kapag kasama niya ang kanyang sekretary na si Lexie. Hoy, hindi kaya kita hinalikan. Ano lang, kasi natalisod lang ako, kaya ganun. Anito sa kanya. Pulang-pula ang mukha nito nang tignan siya. Bakit namumula ka at nabubulol? Nahihiya ka ba? Panunodiyo niya rito na lalong kinapula ng mukha nito. Hindi naman ito sumagot sa kanya pero hinampas siya ng mahina ni Lexie sa dibdib bago inayos ang sarili at umupo. Uminom na nga lang tayo, sir. Wala tayo sa trabaho, kaya wag mo akong tawaging sir. Pero nakakailang naman po kasi na tawagin kita sa pangalan mo. Anong mahirap sa pagtawag ng pangalan ko? Paris. Simple lang, hindi ba? Aniya na hinitian ito ng pilit. At saka magkasing edad lang tayo at parehas pa tayong nasa labas ng trabaho. Kaya wag mo na akong ipo. Nakakailang kaya. Sabi niya tsaka sinalinan ng beer ang baso niya. Ikaw ang bahala. Alanganing sabi nito at tsaka inisang inom ang alak na nasa baso. Hinay-hinay lang. Malalasing ka kapag ganyan ka. Aniya pero hindi siya nito pinansin. Nagpatuloy pa rin ito sa pag-inom hanggang sa biglang may umakbay kay Lexie. Si Baron. Agad niyang naikuyom ang kamay niya nang makitang inilapit ni Lexie ang mukha nito sa mukha ni Baron. Oh, bakit ngayon ka lang nagpakita? Nang babae ka na naman no? Hay nako, tama nga si boss sa'yo, babaero ka. Bulol na sabi nito na kinangiti ni Baron. Ang cute mo talaga. May kinausap lang ako kanina kaya nawala. Bakit? Miss mo na ba ako agad? Teka, bakit ka naglalasing ng ganyan? Nag-aalalang tanong ni Baron kay Lexie. Happy lang ako kasi kahit papano bumabait na yung boss ko. Malakas na tawa nito. Napatingin sa kanya si Baron pero inirapan niya lang ito. Hoy babae, anong pinagsasabi mo? Kailan ako naging masama sa'yo? Tanong niya rito. Araw-araw kayang masama ang ugali mo. Tawag nga nila sa'yo, Hator. Ikaw daw ang hari ng mga Hator. Anito sa kanya na kinunutan niya ng noo. Bumaling siya kay Baron at saka ito ang tinanong. Alam mo bang sinasabi ng lasinggerang yan? Tanong niya na agad inilingan ni Baron. Aba malay ko dyan. Ngayon ko nga lang narinig yung sinasabi niya. Pero mukhang bagay sa'yo yung ibig sabihin ng Hator na sinasabi ni Miss Gonzon. Google mo na lang pare, para madali. Anito sa kanya na kinabuntong hininga niya. Nga pala kung busy ka, ako na lang ang bahalang maghatid sa kanya. Anito sabay kindat. No, ako ang bahala sa kanya. Ikaw na lang ang umuwing mag-isa. Anya rito sabay kuha sa kamay ni Lexie at hinila ito palapit sa kanya.
Halata ang pagkagulat sa mukha ni Baron, pero maya-maya rin ay ngumiti na lang ito. Okay, sige. Total may nakilala akong chicks banda ron. Siya na lang ang ihahatid ko. Paano ba yan? Ikaw nang bahala sa kanya. Ingatan mo yan. Pag hindi mo talaga siya type, ako na lang ang bahala sa kanya. Nito. Pinagsasabi mo, ihahatid ko lang siya. Medyo nabubulol niyang sabi. Ay sus, ngayon lang kita nakitang masyadong protective sa babae. Baka hindi mo palang matanggap. Pero sa mga nakakakita at nakakakilala sa'yo, alam namin kung kailan ka may interes sa wala. O siya, ikaw nang bahala sa kanya. Doon na ako. Nito tsaka siya iniwan. Naiwan siyang natitigilan sa mga sinabi ni Baron. Bumalik na lang ang wisyo niya nang magsalita si Lexi. Babay, Pogi! Ni Lexi na agad niyang kinainis. Naiwan na lang silang dalawa. Aayain na sana niya itong umuwi na pero bigla siyang niyakap ni Lexi. Hoy, boss! Buhat mo ako! Parang batang sabi nito na kinaawang ng bibig niya. Hoy, lasinggerang babae. Anong sabi mo? Buhatin kita? Kilala mo ba ako? Anya rito na kinangiti nito. Oo, kilala kita. Ikaw kaya yung crush na crush kong bossing. Kaso napakasungit mo. Para kang laging nireregla. Pasalamat ka, gusto kita. Nako kung hindi, matagal na kitang nilayasan. Nito na kinagulat niya. Hindi siya nakapagsalita. Lalo na nang umangkla na ang mga braso ni Lexi sa leeg niya. Bossing, karga mo na ako, please. May lambing nitong sabi na kinailing niya. Sa susunod, hindi ka na magiinom nang hindi mo ako kasama. Sabi niya rito, pero alam niyang hindi na siya nito naririnig. Tara na. Sabi niya tsaka walang sabing binuhat niya ito palabas ng bar. Napatingin naman sa gawin nila si Baron at pasimpleng napangiti. Nang makarating na sila Paris at Lexi sa kotse, ay agad niyang binaba si Lexi at nilagyan ng seatbelt. Paalis na sana siya para magtungo sa driver's seat nang biglang kumapit na naman si Lexi sa batok niya. Bossing! Why? Crush kita. Alam mo ba? Oo, kanina ko pa alam. Kanina mo pa sinasabi sa akin. Anya rito na kinangiti nito. Ay, kinikilig ka ba, boss? Nanunod yung sabi nito nang biglang ilapit ni Lexi ang mukha nito sa mukha niya. Boss, maganda naman ako, hindi ba? Anong klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang kasi, boss. Maganda ako, hindi ba? Tanong muli nito habang nakatingin ng diretso sa kanya. Napalunok naman siya sa ginagawang pagtingin nito sa kanya. Maya-maya ay tila naiinis itong bumitaw sa kanyang leeg. Kainis naman? Sabi ko na nga ba, hindi mo ako magugustuhan kasi lalaki ang gusto mo. Nito na kinalaki ng mata niya. Hey, anong sabi mo? Anong lalaki ang gusto ko? Bakit? Hindi ba? Pag lumalapit sa akin si Sir Baron, lagi kang nagagalit sa akin. Tapos nang binigyan niya ako ng inumin, nakita ko sumimangot ka. Tapos bigla mo pang inagaw yung binigay niya sa akin tapos ininom mo. Bulol na sabi nito sa kanya na kinailing niya. Bigla rin niyang hinawakan ang balikat ni Lexi at inalog ito. Hoy Lexi, gumising ka nga sa sinasabi mo. Hindi ko gusto si Baron. Wala akong gusto sa kahit sinong lalaki. Nito sa kanya na tinawanan lang nito. Umamin ka na sir. Tayo lang naman ang nandito. Tanggap ko na rin na hindi ako ang tipo mo, kundi yung macho at gwapo. Ayaw mo sa babaeng maganda at sexy na gaya ko. Sabi nito na kinapantig ng tenga niya. Hindi ka sexy dahil wala kang dibdib at bansot ka pa. Aniya na kinasama ng tingin nito sa kanya. Ang sama mo talaga. Palibhasa gusto mong macho kaya hindi ka nakaka-appreciate ng maganda. Nito bago ito tuluyang nakatulog. Napailing naman siya sa isipin na iniisip pala nito na may gusto siya sa kaibigang si Baron. Umanda ka sa akin bukas. Pag wala na yung tama mo, malalaman mo kung sino ang type ko. Aniya tsaka nangingiting inayos ang upo nito bago bumalik sa driver's seat. Kinabukasan, masakit na hinawakan ni Lexi ang ulo niya habang napapatingin sa paligid. Napatingin din siya sa relos niya at nakita niyang 4:00 na ng madaling araw. Nasaan ako? Tanong niya sa sarili
nang bigla niyang maalala na kasama niya sina Baron at Paris. Hala siya, anyari sa akin? Patay ako nito. Nalasing ako ng gusto, wala akong matandaan. Sunod-sunod na sabi niya tsaka ambang tatayo pero napatingin siya sa kaniyang sarili. Nalinti ka na. Iba ang suot kong damit. Aniya tsaka kagatlabing tumayo para buksan ang pinto ng kwarto nang biglang bumukas yon at iniluwa ang kaniyang amo na may nakakalokong ngiti. Boss? Ikaw ang kasama ko pag uwi? Teka, huwag mong sabihin sa akin na ano. Ikaw at ako ano? Alam mo na yon. Anya rito na kinaismid nito. Tingin mo papatulan kita? Anito sa kanya na ikinahinga niya ng maluwag. Hay, salamat. Sa bagay imposibleng may mangyari sa atin. Anya nang bigla siyang hinapit ni Paris, palapit sa katawan nito na ikinagulat niya. Bakit imposible? Anito tsaka inilapit ang muka sa mukha niya. Hala, teka sir, anong ginagawa niyo? Sabi niya tsaka ambang itutulak niya pero mas lalo siya nitong hinapit palapit sa mukha nito. Napatakip tuloy siya ng bibig dahil kunti na lang ang pagitan ng labi nito sa labi niya. Alam mo ba ang pinagsasabi mo sa akin kagabi? Tanong nito sa kanya habang nakapaskilang nakakalokong ngiti. Sir, baka pwedeng bitawan mo na ako. Hindi ka ba naiilang sa akin? Sir, babae ako. Anya rito pero imbis na bitawan siya, ay binuhat siya nito at saka pabagsak na inihiga sa kama at saka siya dinaganan. Tinatanong kita, alam mo baka ako ang mga pinagsasabi mo sa akin kagabi? Wala akong maalala sir. Pasensya na kung may nagawa akong mali. Baka pwedeng lumayo na po kayo sa akin. Sabi niya rito pero imbis na lumayo ay sinubsob nito ang mukha sa leeg niya kung saan binulungan siya nito ng sabi mo sa akin kagabi, crush na crush mo ko. Anito sa kanya na kinabilog ng mata niya. Bigla ring bumilis ang tibok ng puso niya nang maramdaman niyang mainit na hininga nito na pumapaloob sa tenga niya. Teka, ako? Hindi kaya? Tanggi niya nang biglang nag-sink in sa isip niya ang mga katagang binitawan niya kagabi. Patay, ang daldal naman kasi ng bungangang to. Tampal niya sa bibig at saka malakas na itinulak si Paris palayo sa katawan niya. Agad naman itong lumayo pero hindi pa rin ito umaalis sa ibabaw niya. Mukhang natatandaan mo na. Anito, kaya sinamaan niya ito ng tingin. Oo, tama ka. Pero alam ko naman yung limitasyon ko. Limitasyon? Para saan ang limitasyon? Sa ano mo? Sa sikreto mo. Sikreto ko? Bakit? Anong alam mo sa sikreto ko? Na hindi ka pumapatol sa isang gaya ko na maganda at sexy kasi gusto mo ng macho. Aniya nang bigla siya nitong halikan. Nanlaki ang mga mata niya habang pilit na tinutulak ito. Pero kahit na anong gawin niya ay hindi niya ito maitulak dahil patuloy pa rin ito sa paghalik. Dahilan para matangay siya at mapakapit sa batok nito na tila kinagulat nito dahil bahagya itong napapitlag. Pero kahit ganon ay hindi pa rin ito humihiwalay sa labi niya hanggang sa tila nagising siya sa ginagawa niyang pagtugon sa halik nito. Naitulak niya ito ng malakas kaya napalayo ito. Umupo ito sa gilid ng kama at saka bumuntong hininga. Sorry. Huwag kang mag-sorry. May kasalanan rin naman ako. Alam ko naman na nabigla ka lang. Aniya tsaka ambang tatayo para lumabas pero bigla siya nitong hinawakan sa kamay at pinaupong muli. Mag-usap muna tayo. Hindi ako nagsusorry dahil hinalikan kita. Nagsusorry ako dahil sa kapangasan ko. Hindi dahil sa hinalikan kita. Actually gusto kong halikan ka. Anito na kinalaki ng mata niya at kinataas ng kilay. Boss, ako to si Lexi. Babae ako. Alam ko. At alam kong ikaw si Lexi. At alam ko rin na babae ka. Ano ba kasing iniisip mo sa akin? Kagabi ka pa. Akala mo ba talaga nagsiselos ako sa'yo dahil nilalapitan ka ni Baron? Damn Lexi. Naiinis ako kasi alam kong pinupormahan ka ng kaibigan ko at ayoko ng ganon. Anito na kinakunot niya ng noo. Alam ko, hindi ko naman siya inaagaw sa'yo.
Alam kong gusto mo siya kaya wag. Hindi na niya natuloy pa ang sasabihin dahil bigla na naman siyang hinila ni Paris pakabig sa dibdib nito at saka siya muling hinalikan. Banayad na banayad ang halik nito at naakit siya sa paraan ng halik nito. Pero kahit ganon ay tinulak pa rin niya ito. Ano bang ginagawa mo? Pinaparusahan ka. Iniisip mo ba talaga na bakla ako at lalaki ang gusto ko? Oo, bakit hindi ba? No, babae ang gusto ko at ikaw yun. Gusto kita, Lexie. Sabi nito na kinalaki ng mata niya. Boss naman, wala namang ganyanan. Paano nangyaring nagustuhan mo ako? Nagtatakang tanong niya kay Paris na seryosong nakatingin sa kanya. Hindi ko alam. Basta gusto lang kita. Kailangan ba ng dahilan para magustuhan kita ha, Lexie? Tanong nito na agad niyang inilingan. Hindi naman. Pero kasi, di ba lalaki ang gusto mo? Sino ba kasi nagsaksak sa utak mo na lalaki ang gusto ko, babae ang gusto ko? Si Baron kaibigan ko lang siya. Ano ba kasing nasa isip mo? May inis na sabi ni Paris sa kanya. Na may gusto ko kay Baron. Kaya nga nagagalit ka sa akin, hindi ba? Tuwing nag-uusap kami? Kasi nagsiselos ako sa kanya. Kasi gusto nga kita. Bakit ka naman magsiselos sa kanya? Kaibigan lang din naman ang tingin ko sa kanya. Parang madali lang kasi sa kanya na mapalapit sa'yo. Parang ang bilis niyong magkasundo. Samantalang ako, kailangan ko pang magsungit para lang mapansin mo. Nito, na kinakagat labi niya. Pinipigil niyang huwag kiligin sa harap ng amo niya. Talaga? Pero hindi ko naman gusto si Baron. Aniya habang pinipigil niya ang kilig na nararamdaman. Alam ko naman yun kagabi pa. Alam ko kasi na ako palang crush na crush mo. Sabi nito na may mapanoksong tingin. Ewan ko sa'yo, nakakainis ka. Kailangan ba talagang paulit-ulit? Nakasimangot niyang sabi. Oo naman, halos isigaw mo kaya kagabi na crush mo ko. Tumigil ka na nga, nakakainis ka. Gusto mo ng patunay? Anito tsaka kinuhang cellphone at may kinalikot. Maya-maya'y nagplay na ang video niya habang sinisigaw ang salitang gusto niya si Paris. Pakiramdam niya ay namumula ang mukha niya sa sobrang init at kahihiyan. Hindi na talaga ako iinom. O lupa, kainin mo na ako. Aniya sa sarili tsaka akmang lalabas ng pinto nang bigla iyong bumukas at niluwa si Baron. Lexie, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Baron sa kanya na kinakagat labi niya. Akala ko ba pre, ihahatid mo siya sa kanila? Bakit narito siya sa bahay mo? Tanong ni Baron kay Paris. Nakatulog kasi siya, kaya hindi ko nalaman kung nasa ang address niya. Kaya dito ko na lang siya dinala sa bahay ko. Sabi ni Paris na tumingin sa kanya. Huwag mong sabihin sa akin na may nangyari sa inyong dalawa. Anito habang nakatingin sa kanya. Nako, wala natulog lang ako. Nabubulol niyang sabi. Mabuti naman kung ganun. Pero kung lasing ka, sino nagpalit ng damit sa'yo? Tulog ka hindi ba? Ako nagpalit ng damit niya kagabi. Puro suka kasing ginawa niya. What? Akala ko, walang nangyari. Wala kasi siyang natandaan kagabi. Kanina nga lang naghalikan kami. Anito na kinalaki ng mata niya at ni Baron. Hoy boss, anong pinagsasabi mo dyan? Inis niyang lapit dito at hampas, pero kinuha nito ang kamay niya at saka kinabig palapit dito. Bakit? Nahihiya ka ba sa kanya? Hindi ba? Kumapit ka pa nga sa bato ko nang halikan kita. Biglang sabi nito, dahilan para takpan niya ang bunganga ni Paris gamit ang kamay niya. Hiyang-hiya siya sa mga sinasabi ni Paris. Talaga? Nanlalaking matang sabi ni Baron. Kung ganon, kayo na? Hindi! Sigaw niya. Oo, kami na, may problema ka? Siyempre wala. Masaya nga ako dahil may seryoso ka ng relasyon. Sabi ko na nagsiselos ka sa akin. Tama. Kaya pala, kakaiba ka kapag binabanggit ko ang pangalan ni Lexie. Ngayon ko lang nalaman na possessive ka pala sa babaeng gusto mo. May panunod yung sabi ni Baron sa kaibigan. Hello, nandito ako sa tabi niyo. Aniya, ngayong alam mo na, ayoko masyado kang madikit kay Lexie. Anito na kinangisi ni Baron. Talaga? Bawal ko na siyang akbayan? Sabi nito, tsaka ambang lalapit sa kanya nang bigla siyang tinignan ng masama ni Paris. Hindi ako nagbibiro. Sa akin na si Lexie.
May bantang tingin ni Paris kay Baron. Anong sayo na ako? Patawa ka, boss. Bakit? Sino bang unang nagtapat sa ating dalawa? Hindi ba ikaw? Sinagot lang kita agad dahil hindi akong tipo ng lalaki na nagpapakipot sa babaeng gusto ko. Nito na kinasamid niya. Natatawa naman si Baron habang nakatingin sa kanya. Don't worry pre, may new girl na ako pero hindi nga lang niya alam na gusto ko siya. Ani Baron na kinaismid ni Paris. Huwag kang magpatawa, hindi ako naniniwala na hindi mo pa napapasagot yung babaeng sinasabi mo. Sabi nito na kinakamot ng batok ni Baron. Sa totoo lang pre, kaya ako napunta rito kasi bad trip talaga ako. Nilandi ko na kasi ang babaeng yun kagabi pero kahit anong gawin ko, wala itong pakialam. Sinabihan pa niya akong wag ko raw siyang isama sa collection ko ng babae. Nakasimangot nitong sabi. Kung sinabi niya yun, malabang kilala ka niyang malikot sa babae. Siguro nga, waitress kasi siya sa lugar, kaya siguro nakilala niya ako. Ang sama lang mukhang tinamaan ako sa kanya, pero ayaw daw niya sa akin. Pre, anong gagawin ko? Nanlulumong sabi ni Baron na tinawanan ng mahina ni Paris. Buti nga sa'yo. Tawag dyan karma. Ang likot mo kasi sa mga babae, kaya ayan, nakahanap ka ng katapat. Pangaalas ka pa ni Paris sa kaibigan. Tama lang pala sa'yo yan para maghirap ka naman sa babaeng nagugustuhan mo. Sulsul ni Lexi na mas lalong kinasimangot ni Baron. Nagtulong pa talaga kayong dalawa. Maktul nito na mas lalong kinangiti ni Paris. Deserve mo yan. Grabe ka, kaibigan pa talaga kita. Umirap na sabi ni Baron tsaka nagpaalam na aalis na lang. Sinabay na ni Paris si Lexi sa pagpasok kaya naman halos lahat ng empleyado niya ay nagtatakang napatingin sa kanila. Mas lalo pang napataas ang kilay ng mga ito nang hawakan niya ang kamay ni Lexi habang naglalakad sila papasok ng elevator. Pilit namang inaalis ni Lexi ang kamay nito sa pagkakahawak niya pero nang tingnan niya ito ay tumigil na ito sa kakabawi ng kamay. Boss, nakakahiya. Pinagtitingin na tayo ng mga empleyado niyo. So what? Tingnan nila. Pero kasi, baka isipin nila may relasyon tayo. Bakit? Wala pa ba tayong relasyon eh? Naghalikan na nga tayo sa kama ko kagabi at kaninang madaling araw. Malakas na sabi nito, dahilan para mag-ubuhan ang mga nasa loob ng elevator. Kitang-kita niyang biglang pagpula ng mukha ni Lexi sa sinabi niya. Kaya naman ang bumukas ang elevator, ito ang unang tumakbo para lumabas. Pasimple naman siyang napangiti sa kinilos ni Lexi. Kaya napapailing at ngiti siyang napasunod dito. Nang makapasok na siya sa opisina niya, ay nagulat siya nang sugurin siya ni Lexi ng hampas. Grabe ka, boss! Bakit mo ginawa yun? Ano pang mukhang ihaharap ko sa labas pag kumain ako sa kantin? Nakakainis ka! Anito, napatuloy pa rin sa paghampas sa kanya. Tama na, hindi mo na kailangan kumain sa kantin. Mula ngayon, sa akin ka nasasabay kumain. Sabi niya tsaka hinawakan ng dalawang kamay na pumapalo sa dibdib niya. Masakit na. Hindi mo magugustuhan ang parusa ko kapag hindi ka pa tumigil. Aniya tsaka binigyan ng kakaibang tingin si Lexi. Kagabi pa ako nagtitimpi sa'yo. Baka bigla akong umabsent ngayon at iuwi ka sa kondo ko. Aniya na biglang nagpatahimik dito. Dahil doon ay kinabig na lang niya ito palapit sa kanya at saka dinampian ng halikang labi nito na nakaawang. Nasa ganong sitwasyon sila nang biglang pumasok si Sophie at taas kilay na mewang sa harapan nila. My God, Paris! Hindi pa tayo kinakasal, nagtataksil ka na agad sa akin? How dare you? Maarting sabi ni Lexi sa kanilang dalawa. Sinabi rin ni tita na good boy ka at hindi ka pa nagkaka-girlfriend. So ano to? Maktul ni Sophie tsaka padabog na umupo sa sofa ng opisina. Sophie, huwag na tayong maglokohan at huwag ka na rin magpanggap. I know na may karelasyon ka 2 years na kayo, kaya huwag mong pakialaman ang relasyon namin ng girlfriend ko. Aniya kay Sophie na agad napakagatlabi. So, girlfriend mo palang bansot na sekretaryang yan? Ani Sophie habang nakataas ang kilay na nakatingin kay Lexi. Kitang-kita niya ang pagsalubong ng kilay nito at biglang pag-cross arm. Ang yabang ng babaeng kawaii na to? Ani Lexi tsaka tiningnan si Sophie ng diretso. Ano? Kawayan? Ako? Hoy, para sa kalaman mo,
Ito ang katawan ng model. Palibhasa hindi mo alam yun. Sa bagay, hindi nga rin ako makapaniwala na tipo ni Paris ang ganyang katawan ng babae. Inis na sabi ni Sophie. At bakit? Anong meron sa katawan ko? Maganda kaya ako? Inis na sabi ni Lexie. Sa ganda. Okay, naniniwala naman ako. Pero flat-chested ka at bansot. Nakangising sabi nito. Kakaiba rin talagang tabas ng dila mo, no? Matangkad ka lang pero mas maganda naman ako sa'yo. Maganda ka nga pero mas mukhang kaakit-akit naman ako kumpara sa'yo. Ani Sophie tsaka lumapit sa kanya at kumapit sa braso niya. Kitang-kita niyang paniningkit ng mata ni Lexie nang tignan siya, kaya agad niyang kinalas ang kamay ni Sophie sa kanya at pinabitaw ito. Lexie, nakita mo siyang kumapit, kaya inilis ko kaagad. Baka magalit ka pa. Ani niya rito pero hindi pa rin nawawala ang simangot nito. Hindi ako galit. Sino may sabi na galit ako? Kahit mag-date pa kayo at magyakapan dyan wala akong pakialam. Anito sa kanya na pasimple niyang ginitian. Alam niya na nagsiselos ito. Pero dahil dinidinay nito ang nararamdaman nito para sa kanya, kaya naisipan na lang niyang sakyan ang pangiinis ni Sofia. Muli na naman kasi itong umangklas sa braso niya. Pero this time, hindi niya tinanggal ang braso nito bagkos, ginitian niya ito ng ubod ng tamis. Dahilan para padabog na binaba ni Lexie sa lamesa yung folder na hawak nito. Alis na ako. Baka nakakastorbo ako sa lambingan niyo. May date pa ako kaya absent na muna ako ngayon. Bye. Ani Lexie tsaka pabagsak na sinara ang pinto. Agad naman siyang napabitaw kay Sofia para habulin si Lexie. Narinig mo lang na may kaditang babaeng yun, tiklop ka na agad? Nasaan ang tapang mo? Sayang ang tato. Pangiinis ni Sofia sa kanya. Pero hindi na niya ito pinansin. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina para habulin si Lexie. Naabutan naman niya ito, kaya nahawakan niyang braso nito. Pagharap nito ay nakita niyang hilam ng luha ang mata ni Lexie kaya niyakap niya ito. Pero pinagpapalulang ni Lexie ang dibdib niya. Magsama kayo! Bakit ka nandito? Doon ka na sa Sofia na yon. Malaking dibdib nun. At saka pang modelo ang tangkad nun. Doon ka na. Umiiyak na sabi ni Lexie. Sorry na. Bakit ko naman siya pupuntahan doon? Ikaw ang girlfriend ko. Kaya nga. Ako ang girlfriend mo pero nung niyakap ka ng kawaii na yun parang gustong gusto mo pa. Anito habang pinapahid niya ang luha nito. Tumigil ka na. Huwag ka nang umiyak. Sorry na. Malambing niyang sabi kay Lexie at saka kinabig pa yakap sa dibdib niya. Nasa ganun silang sitwasyon nang bigla niyang napansin na halos naroon lahat ng mga empleyado at nakatingin sa kanila. Halata sa mukha nito ang pigil ng pagtawa pero wala siyang pakialam. Mahalaga sa kanya na mapaamo si Lexie at huwag itong mag-isip ng hindi maganda sa kanya. Maya-maya ay narinig niya ang boses ni Sofia. Nangaasar ito habang lumalakad palapit sa kanila. Paris, aalis na ako. Tama ka, may boyfriend ako kaya hindi tayo pwede. Pero hindi ko ina-expect ito. Sabi nila kasi masungit ka raw at masama ang ugali. Kaya akala ko naman totoo. Pero sa nakikita ko, sa babaeng bonsai ka lang para titiklop. Sayang ang tato. Pakantang sabi nito bago tuluyang umalis at sumakay ng elevator. Anong sabi mo? Bonsai? Kanina ka pa. Kanina sabi mo flat-chested ako at bansot. Ngayon naman bonsai? Sigaw ni Lexie tsaka ambang lalapit kay Sofia. Tama na yan. Kahit bonsai ka at flat-chested. Okay lang. Mahal pa rin naman kita. Anya rito na kinapula ng mukha nito. Umugong na rin ang tuksuhan ng mga empleyado niya. Kaya napapailing siyang napatingin sa mga ito. Ilang buwan nang lumipas. Magwawalong buwan na rin ang relasyon nila ni Paris. Sobrang sweet nito. Hindi gaya noon na laging nakasimangot sa kanya. Nakikipag-banding na rin ito sa mga empleyado nito at kung minsan ay sumasama na rin ito sa mga team dinner ng mga empleyado. Hala, anong oras na Lexie? Wala pa rin si sir? Paano yan? Sino maghahatid sa'yo? Sabi ni Jaja na kasamahan nila sa trabaho. Hindi naman ako uminom kaya okay lang kahit ako na lang mag-isang umuwi. Aniya sa mga ito nang makitang nag-aalala ang mga mukha ng mga ito. Hindi ka namin pwedeng hayaan. Ihahatid ka na namin. Baka bukas wala na kaming trabaho kapag hinayaan ka naming mag-isang umuwi. Bulol na sabi ni Jaja na kinatawa ng mga kasamahan nila.
Ano ba kayo? Mas maayos pa nga ako sa inyo. Mabuti pa, ako na lang ang maghahatid sa inyo. Sabi niya sa mga ito nang biglang may yumakap sa bewang niya. Pasensya na at late ako. Ang dami ko pa kasing ginawa ngayon. Sagot ko na ang lahat ng kinain niyo at ininom. Nito sa lahat na kinasaya ng lahat ng empleyado ni Paris. Salamat po sir, ang bait niyo pala. Nito na kinatawa ng lahat. Ayos ka lang? Alam kong busy ka. Kumusta ang lakad mo? Ayos na ang lahat. Naihanda ko ng magiging kasal natin. Nito na kinalaki ng mga mata niya. Hindi siya makapaniwala na kasal pala nila ang inaasikaso ni Paris sa ilang buwan na pagiging busy nito. Biglang umugo ang tuksuhan ng mga tao at mga kasamahan nila sa restaurant nang marinig ng mga ito ang sinabi ng amo nila. Mas lalo pang lumakas ang tuksuhan nang biglang lumuhod si Paris sa harapan niya at nag-propose. Will you be my wife, Lexi Guanzon? Nito dahilan para biglang sumigaw ang isang tinig mula sa malayong upuan. Lexi, sagutin mo na yung kaibigan ko. Pumayag ka na agad na magpakasal kayo. Hindi na raw niya kayang hindi ka makita araw-araw. Ani Baron na nakatayo sa di kalayuan. Napatingin siya kay Paris na nakaluhod na nasa harapan niya habang hawak-hawak ang singsing. Lalong lumakas ang buyo ng mga tao sa paligid nang tumango siya. Oo naman, syempre. Pakakasal ako sa'yo. Aniya, tsaka mabilis na tumayo si Paris at sinuot ang singsing sa kanya. Pagkasuot ng singsing ay kinabig siya nito at mariing hinalikan sa labi. Pero agad din silang naglayo nang itulak niya ito ng bahagya. Nakakahiya sa kanila oh. Aniya, uwi na tayo. Dumating na sina mami galing out of town. Gusto ko daw nilang makilala. Sabi ni Paris sa kanya. Hindi niya naitago ang kaba na nararamdaman niya kaya agad nitong hinawakan ang kamay niya. Ano ka ba? Hindi nakakatakot si mami at daddy. Mga kalug yun at tiyak na magugustuhan ka nila dahil ikaw ang nagbabago sa akin at mahal ko. Tumango naman siya at gaya ng sabi ni Paris, mababait nga ang mga ito dahil pagdating niya ay agad siyang sinalubong ng mga ito. Halos buong gabi ang naging kwentuhan nila at masasabi niyang tanggap na tanggap talaga siya ng pamilya ni Paris. 2 taon nang kasal si Paris at Lexi. May isang anak na sila at kasalukuyan siyang buntis ng 1 buwan sa pangalawa nilang anak. Wala na siyang mahihiling pa. Nasa kanya na ang lahat. Mabubuting kaibigan, mababait na biyanan at magulang at masayang pagsasama kapiling ang taong mahal na mahal niya at mahal na mahal siya. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.